Nagsimula ang istorya sa isang lugar sa Japan na tila tago. Sa gitna ng dilim, makikita ang isang lalaki na sinisira ang vault o gate. Pilit nitong winawasak ang entrance. Napabuntong hininga naman ito sabay kuha ng gamit sa kanyang bag. Isang sledgehammer pala ang nakatago doon at ginamit niya ito ng buong lakas para pilit na tibagin ito. At gigil na gigil pa nga, tila desperado itong makuha anumang mahalagang item ang napapaloob dito. Dahil sa pagpuwersa nito, nabuwag na din sa wakas ang harang, at inubo pa nga ito dahil sa mga debris. Pasalamat naman itong hindi siya nahulugan ng mga bato doon. Nainis naman siya dahil panira pa daw iyon sa kanya, kaya kinuha niya ang kanyang inhaler para maginhawaan. Kinuha na nito ang kanyang lamp at pumasok na tila may hinahanap sa lugar. Nagulat naman ang lalaki nang makita ang isang nakakatakot na estatwa. Lumapit ito at inexamine. Tumingala siya at inobersabahan ito ng mabuti, kasama pa ang ibang mga nakatago sa loob ng lugar na iyon. Habang busy itong pagmasdan at mamangha sa malaking estatwa, parang napaisip siya. Pero biglang may dali-daling tumakbo papunta sa kanya na tinawag siyang Sir. Ito pala ay ang kanyang lookout na sinabing kailangan na raw nilang umalis agad dahil sa tingin niya, pabalik na ang mga gwardiya. Nagulat naman ang lalaki at napatingin sa relo niya. Hindi niya inexpect na magiging mabilis ang pagbalik ng mga ito. Sa tingin daw ng lookout merong silang na-receive na tip. Anyway, wala na daw silang oras at tila kinakabahan na siya. Baka daw maging international criminals sila kapag mahuli at napakunot naman ng noo ang lalaki. Pero tila may bigla itong narinig sa kanyang tenga at napatingin palikod. May nakita itong sign at nang itapat ang kanyang kamay dito, umilo ang mata ng estatwa. Tinawag itong Sir Park ng lookout at pilit na sinasabing kailangan na nilang umalis ora mismo. Ni hindi pa nga daw nito alam kung saan makikita ang hinahanap nila. Pero wala itong pake at patuloy pa ring i-chin-check ang estatwa. Hinawakan itong mabuti ang hammer at tila inuukit o pinuputol ang ulo ng nakakatakot na estatwa. Matiyaga niya itong ginagawa sapagkat nasense niyang merong nakatagong mahalaga dito. Dahil doon, nalaglag na nga ito na ikinagulat ng kanyang kasama. Naakyat na nga ng lalaki ang malaking estatwa habang nanood lang ang kasama nito. Parang meron siyang hinahanap sa loob ng katawan nito na pilit inaabot. Sa loob, makikita ang kanyang kamay at meron ngang laman ito. Naramdaman naman ito ni Mr. Park at hinayla. Natuwa naman ang kasama niya dahil nahanap niya na daw ito sa wakas. Nilapag niya ang item na parang jewelry box. Nang buksan niya ito, makikita ang isang green-colored artifact. Tinanong naman ng lookout kung yun na ba daw ang hinahanap nila at gusto niya ring makita. Nang tignan nila mabuti ito gamit ang magnifying glass, tinanong ng isa kung kaya niya raw bang basahin ang nakasulat doon. Ano raw ang nakalagay dito? Pero tahimik lang si Mr. Park na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Sa tingin nito parang kilala niya ang hidden artifact na iyon na mukhang mamahalin at mahalaga. Sa ibang lugar, isang binata naman ang makikitang naglalakad pa uwi. Hinihilot nito ang kanyang likod dahil sobrang nakakapagod daw ang araw niya, sabay labas sa kanyang palad ng mga papel na pera. Sa isip nito, okay man daw ang pagiging construction worker kesa sa pagbababa ng gamit sa mga truck at pag-aayos ng mga boxes, pero mas pipiliin daw nitong bumili ng motor at mag-apply na lang sa delivery agency gaya ng Angkas o Lalamove. Pumasok na ito sa kanyang uuwian at tila may napansing kakaiba. Napansin nito ang liwanag na nagmumula sa loob at napaisip. Sigurado daw siyang pinatay niya ang ilaw bago siya umalis. Napaisip ito at biglang napatakbo na hinahanap ang kanyang ama. Iyon pala, 2 taon niya na itong hindi nakikita. Gayunpaman, sa sala, tila walang tao ang naroroon. Patuloy siyang naghanap. Sinipat nito ang bawat sulok ng bahay at sinasabing, "Nasaan ka na, tay? Please, sumagot ka naman." Curious naman ito saan na naman kaya pumunta ang tatay niya. Tila may napansin naman siya, at nakita niya ngang merong gamit sa lamesa na nakabalot pa. Alam niyang sa tatay niya ito galing. Gayunpaman, kung bumalik daw ito, sana ay nagpakita man lang siya sa kanya bago umalis uli. Hinawakan nito ang gamit at inalala ang kanyang ama. At doon nga nervil na ang ama niya pala ang nakita natin sa pinakaunang eksena at siya ay isang antique dealer. Habang ang kanyang lolo naman ay kilala bilang isang archaeologist at pro-Japanese na nagtaksil sa kanilang bansa which is Korea. Matapos nga daw nila makuha ang independence, yumaman daw ang lolo niya dahil patago itong nagbebenta ng mga national artifacts ng Korea.
Nang malaman daw iyon ng kanyang ama, nahiya daw ito sa pinagagagawa nito kaya't nagdesisyon siyang i-dedicate ang kanyang buhay upang pagbayaran ang kataksilan ng kanyang ama. Matapos daw mamatay ang kanyang lolo, lumibot na ang ama nito para gawin ang kanyang misyon na ma-recover ang mga cultural assets na binente ng tatay nito at ang iba pang assets na inismuggle sa ibang bansa. At lahat daw ng nahanap ng kanyang ama ay dinonate nito sa bansa ng libre. At dahil doon, nawala lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Makikitang umuwi si Mr. Park sa kanyang mag-ina pero para mamamaalam lang pala uli. At kahit na daw naubos lahat ng pera at ari-arian nila, kahit na namatay ang asawa nito at nagkasakit ito, diretso pa din daw ang kanyang ama na si Mr. Park sa kanyang misyon dahil sabi nito, marami pa ring mga artifact ng kanilang ninuno ang kailangang ma-recover. Matagal na panahon daw itong hindi naintindihan ng kanyang anak. Nang lumaki na nga ang anak nito, tinanong siya nito kung bakit niya pinipiling mamuhay ng ganon. Mukhang mahalaga raw ang bagay na iyon. Hindi niya raw maiiwasang magkaroon ng sama ng loob dito dahil napabayaan na ng kanyang ama ang pamilya niya at sarili dahil sa misyon na iyon. Ang nangyari tuloy, siya ang naging breadwinner ng pamilya bata pa lamang siya. Dahil din daw doon, kinailangan niyang i-give up ang pagkokolehiyo, pero hindi na daw mahalaga ang mga iyon, ang gusto niya lang ay ang bumalik ang kanyang tatay para makasama niya ulit ang kanyang pamilya. Bigla namang nagliwanag ang item sa lamesa at ikinagulat niya ito. Meron kasing liwanag na nanggagaling sa loob ng box na curious naman siya dahil dito, kaya binuksan niya ito at nagulat na parang isang mahalagang item ang naroon. Pagkabukas niya ng box, bumungad ang artifact na nahanap kanina ni Mr. Park. Tila nakita niya na raw ito dati at nang hawakan ito ng binata, bigla itong napatalsik sa kinatatayuan niya. At tila may mensahe na napapaloob sa liwanag. Lumutang ang binata at kahit sa labas ay kitang-kita ang liwanag na galing dito. Pero biglang nawala rin ito at nahulog ang box sa lapag. Lumutang ang artifact at tila nagkaroon ng aura ang binata, pinagpawisan naman ito. Pero biglang merong humawak sa kanya. Ito pala ay isang babae na yumakap sa kanya at nagpalutang. Isang magandang babae ang nakita niya kaya't napatanong ito ano ba daw ang nangyayari. Parang horror no. Hindi ko alam anong magiging reaksyon ko kung sa akin nangyari iyon. Kayo ano sa tingin nyo ang gagawin nyo kung may biglang yumakap sa'yo at lumutang ka? Parang pang Halloween no. Ghost kaya ang magandang babae o waifu. Pero believe me, hindi horror ang kwentong ito. At balik sa istorya, tila nagising na sa katotohanan ang binata at nagulat itong, nasa sahig na pala siya at parang panaginip lang ang nangyari. Sumakit naman ang ulo nito dahil doon, inisip niyang mabuti ang mga nangyari. Nakita nito ang item sa lamesa, binuksan at hinawakan ang artifact at bigla na lamang siyang napatilapon na parang may kakaibang espiritu itong dala. Pero pagkatapos nun, merong magandang babae ang yumakap sa kanya na parang merong binulong sa kanyang tenga. Siguro nga daw, panaginip lang iyon, dahil kung hindi, paano niya raw maipapaliwanag ang nangyari? Napakamot ulo na lang siya at nakita ang artifact sa lapag. Nagulat naman siya na parang naging luma agad ang itsura nito gayong kagabi lang daw ay parang bagong-bago ito. Napaisip tuloy siya kung mali ba raw siya nang nakita. Ito pala ay ang tinatawag na 8 bells, isang artifact na unique sa sinaunang panahon ng Korea. Pero ang gamit daw ng 8 bells hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy. Pero marami raw ang naniniwala na gamit ito ng mga shaman upang paalisan ang mga multo at sa paghiram ng kapangyarihan mula sa langit. Ngayon, sigurado daw siyang umuwi nga ang tatay niya at siya ang nagdala nun. Habang naghihilamos, napatanong naman ito kung bakit iniwan ang 8 bells ng kanyang ama. Habang nasa CR, meron namang tumawag sa binata. Nagulat siya nang makitang ito pala ang boss niya, day off niya raw iyon. So pumunta na siya sa trabaho at hinanap ang kanyang boss. At dito finally, nakilala na natin ang bida na ang pangalan pala ay Hejin. Napapunta pala ito doon para tanungin ano raw ang ibig sabihin niya sa sinabi sa phone about sa pagsuspinde ng kanilang construction. Sabi naman nitong, medyo malyugo raw. Inanyayahan niya itong mag-usap muna daw sila at pumasok sa office na isang shipong container. Napansin naman ng boss niya na mukhang lumabas daw ang naroroon. Ang may-ari ng lupain ng construction site. Siguro nagpahangin lang daw muna. Maghintay lang daw muna ito at siguradong pad-ating na yon. So sumagot na lang si Hejin ng opo. Meron naman inayos ang boss niya sa lamesa at nakuha nito ang atensyon ng bida.
Sabi ng boss na hindi niya raw pwede ito actually sabihin sa iba pero inangat niya ang takip at nasurpresa si Hejin sa nakita. Nakita daw ito ng boss niya habang inaayos ang lupa para sa parking slots. Tinanong naman ng bida kung nire-report na raw ba ito sa Cultural Heritage Administration, at sagot nitong tila walang intensyon ang may-ari ng lupain na gawin iyon. Sa tingin daw ba nitong i-give up na lang ng may-ari ang proyekto nila dahil lang sa mga nakitang porcelain sa lupain matapos niyang gumastos ng malaki sa pagpapakonstruct. Pero sabi nitong, kung meron daw value ang mga ito, siguradong mabebenta ito sa malaking mahalaga. Napatanong naman ang boss niya kung totoo bang maalam si Hejin sa mga ganong bagay at sumagot siya ng oo. Pero unti lang daw. Sagot nitong naghahanap daw ang landowner ng taong mag-a-appraise o titingin ng halaga nito kaya raw siya nito tinawagan. Na-curious naman ito kung nagdesisyon ba daw ang may-ari na bigyan ito ng parte doon. Aniya, since siya ang nakadiskubre ng porcelain at dahil kailangan niyang ay sekreto ang tungkol dito, kung magiging okay daw ang trabaho ni Hejin, sisiguraduhin niya raw na babayaran niya ito separately para sa kasipagan niya, sabay ngiti. So hinawakan at tinignan itong mabuti ni Hejin at sinabi niyang mukha itong red porcelain. Napatanong naman ang boss niya, ano iyon? Gawa daw ito sa pag-a-apply ng dye na tinatawag na cinnabar glazed at baked daw at dahil doon, nagiging pula na ito. Ang cinnabar ang isang mineral na gawa sa mercury na merong pulang kulay at diamond gloss. Curious naman ang boss niya kung gaano na raw katanda ang porcelain na iyon. Sagot niya namang ang history daw ng red porcelain ay nag-iiba, mula sa Goryeo at Joseon Dynasty. Pero, nakikita ba raw nito ang apricot tree? Ginamit daw ito matapos ang 18th century at na-curious naman ito dahil doon. Napangiti naman ang bida at sinabing kung tama daw siya, at kung ibibigay ito sa isang antique dealer, makakakuha daw sila siguro ng 5 o 10 million para dito. Gulat na gulat naman ang boss sa narinig niyang halaga nito. Dagdag naman ni Hejin na maaring mas kumita pa sila doon kung ayaksyon ito. Sakto namang dumating ang landowner na parang may kasama. Tinanong si Boss Kim kung sino raw ang kasama nito. Sagot naman niyang, siya raw yung nabanggit niya kanina na nagtatrabaho para sa kanya. Sinabihan naman nito na bumati si Hejin dahil iyon daw ang may-ari ng lupain. Kaya naman nagbaw ito at bumati. Gayunpaman, tila hindi ito na-impress sa kanya. At na-speechless din si Boss Kim. Iba ang tingin sa kanila ng landowner at ng kasama nito, parang may pangmamaliit. Good job naman daw sa pagdala niya sa batang iyon doon, pero pwede na raw itong umalis. Nagulat naman si Boss Kim sa narinig niya at sinabing kakatapos lang daw nitong i-appraise ang mga porcelain. Dinismiss naman ito ng landowner at pasiga na sinabing, hindi raw ito joke. Ano raw ang gagawin niya sa uhuging bata na iyon? Ipinakilala naman nito ang kasama niya na tinawag niyang Sir Kim Chol-sang. Ito raw ang presidente ng sikat na Heaven Earth Man's Appraisal Board sa Insadong. Lumakad naman ito papalapit sa mga nakuhang items at tinignan ang mga ito. At nakuha ng red porcelain ang atensyon nito sabay sabing, hindi na raw kailangan nitong mag-worry sa Cultural Heritage Administration. Pero nagulat at nagalit naman dahil dun si Hejin at tinanong paano daw nito naisip na peke ito halatang genuine ang item. Sumagot naman si Sir Kim na saan niya raw ito natutunan. At na-stun naman sa tanong si Hejin. Pagmamaliit nito, narinig daw niyang trabahador lamang ito sa construction site so tinanong niya, saang school daw ba siya nag-college? Na-speechless naman si Hejin dahil doon. Dagdag ni Sir Kim, ano ba raw ang alam nito at nagkokomento pa siya sa sinabi ng gaya niyang professional. Sisigat sana si Hejin pero kinausap na ni Sir Kim ang landowner at tinanong kung dapat pa daw ba niyang pakinggan ang sasabihin nito. Dahil kaibigan daw nito ang father-in-law niya, nag-day off pa ito para lamang bumisita doon at tignan ang items niya. Ano ba raw ang alam ng isang construction worker at nakikisabit pa ito sa usapan nila at nag-agree naman ito. Kaya hinayla niya ito at sinigaw na, get out. At nagulat ang boss niya. Galit na galit nitong sinabing hindi ba raw siya naririnig nito. Ano raw ba ang alam ng hamak na trabahador gaya niya sa ganong usapan at nakikisama pa siya at iniinis sila. Tinanggal naman nito ang kamay ng landowner at sumagot na naiintindihan niya raw kaya aalis na siya. Pero bago daw iyon, kinuha niya muna ang cellphone niya. Napatanong naman si Sir Kim kung ano na naman daw. Tiitignan niya pa daw ba sa internet ito. Nainis naman siya dito at sinabing, kids, these days. Kinausap niya ang landowner na tinawag niyang elder at sinabing sayang nga daw. Sumagot namang muli si Hejin at sinabing hindi daw siya nag-search bagkus chinek ang laman ng bangko niya.
Sinabi niyang lahat ng piraso ng white porcelain sa lamesang iyon. Nagulat naman ang dalawa sa sinasabi niya, ay bibilhin niya ng 1 million bawat isa. Nagulat naman ang lahat dahil dito. At kahit si Hejin ay pinagpawisan sa ginawa niyang desisyon. Ano kaya ang iniisip nito at bibilhin niya yon? Ganun ba siya kasigurado sa items na totoo? At kung tama nga siya, mapagkakakitaan niya ba ito? O ginagawa niya lang yun dahil sa pagkainis sa pagmamaliit nila sa kanya? Well, malalaman natin yan sa next episode. Alam kong curious kayo sa kung ano ang mangyayari next. Kaya naman, kung nais mong malaman ito, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.